seryoso ng script. Teka. Pilipinas, magandang hapon. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman. Isa na namang ratsyada ng News Katol. Ngayon ay Miyerkules, araw na ika-25 sa buwan ng Marso, taong 2026. Sa ating mga balita, agad na humarap sa publiko ang legal team spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Powan at lininaw niyang handa raw niyang tanggapin ang subpoena na ipadadala sa kanya ng House Committee on Justice. Matapos ito sa naging desisyon ng nasabing komite na ipatawag si Powa bilang dati raw na tumayong chief of staff ni Vice President Sara Duterte nung lihim pa lang ito ng Department of Education o DepEd sa isinagawa nilang pagdinig para sa impeachment case laban sa Vice Presidente noong Miyerkules. Ayon naman sa naging pahayag ni Powa sa isinagawang niyang press briefing noong Miyerkules, sinabi niyang hihintayin at titignan daw niya ang magiging laman ng subpoena na nakatakdang na ihain laban sa kanya. Aniyan ni Powa, handa naman daw niyang dumalo sa pagdinig ng House Justice Committee. Tila inaasahan umano ng Vice President Sara Duterte na wala raw dapat na gawin pa ang House Committee on Justice kundi ibasura ang impeachment complaints laban sa kanya dahil sa kakulangan umano ng malinaw na ebidensya ng mga ito. Ayon sa naging pahayag ni VP Sara sa kanyang Facebook post noong Miyerkules, nilinaw muna niya ang kanyang dahilan sa hindi pagsagot sa imbitasyon na nasaming komite sa kanya na dumalo sa kanilang pagdinig. Ang depensa niya, ang suliranin daw ng bayan ngayon ay nanganganib na pagsasara ng mga negosyo, ang pagkawala ng trabaho at hirap ng bawat pamilyang Pilipino dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo sa mga produkto. Naglapas pa ng pahayag ang Vice Presidente si Sara Duterte kaugnay sa dahilan ng hindi niya pagdalo sa pagpatuloy ng pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case laban sa kanya ngayong Miyerkules. Ayon sa inilabas na pahayag ni VP Sara sa kanyang Facebook page nitong Miyerkules, sinabi niyang may mas mapanganib umanong suliranin kinakaharap ang mga Pilipino sa hinang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Aniya pa ni VP Sara, ginagamit lang daw upang makabuo ng naratibo ang hindi niya pagsagot sa imbitasyon ng House Committee on Justice na dumalo sa kanyang pagdinig. Pinuwestiyon ni Senator Amy Marcos ang kapasidad ng gobyerno na mag-abot ng tulong sa taong bayan gitna ng krisis na pinakaharap ng mga Pilipino. Ito ay matapos ideklara ng kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency. Sa latest Facebook post ni Senator Amy Marcos noong Miyerkules, hinahanapan niya ng konkretong plano ang pamahalaan para lutasin ang krisis na pinakaharap. Bukod dito, iginiit din niyang kalampagin ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine National Oil Company o PNOC para sa malawakang solusyon. Dagdag pa niya, hindi pang matagalan na solusyon ang ayuda. Pinagkakakitaan niyan ng mga buwaya. Ang kailangan nila ay seryoso at matalinong pagpaplano para sa mga ordinaryong Pilipino. Matatandang ilang araw bago isailalim ang bansa sa State of National Energy Emergency, sinabi kamakailan ng Press Officer Attorney Claire Castro ay wala umanong krisis na supply ng langis ang Pilipinas.
Isinapubliko ng United Nations Human Settlements Programme or UN Habitat ang resulta ng isang pag-aaral. May nagtugtog ng select. Sorry. Tuloy. Isa ba? Isinapubliko ng United Nations Human Settlements Programme or UN Habitat ang resulta ng isang pag-aaral tungkol sa magkaibang pagtingin ng babae at lalaki sa paligid. Sa isang Facebook post ng UN Habitat kamakailan, sinabi nilang isinagawa ang nasabing pag-aaral sa Utah, United States of America. Sinurvey ng mga mananaliksik ang mahigit 571 college students sa mga campus ng Utah gamit ang heat maps para subaybayan ang atensyong pinagtutuunan ng mga kahalok kapag naglalakad ng mag-isa. Ayon sa lumitaw na resulta, nakapokus lang ang mga lalaking kalahok sa daang tatahakin nila, hindi tulad sa mga babae na mas mapagmatsyag dahil sa potensyal ng peligrong maaaring pinagmulan tulad ng anino o madilim na sulok. Lalong lumalaki ang pagkaibang ito pagdating ng gabi. Mas itinuturing ng mga kababaihan na mapanganib ang mga daan sa labas ng ganitong mga oras. Viral ngayon sa social media ang isang video ng 7 asong naglalakad sa kahabaan ng isang kalye sa bansang China habang pinapauwi sa kanilang tahanan. Ayon sa mga ulat, nakatakas umano ang 7 aso mula sa isang illegal transport truck matapos tukutin mula sa pangangalaga ng kanilang mga amo. Tila naging leader ng grupong isang corgi at binabaybay ng mga aso ang aabot sa humigit kumulang 17 na kilometro para lamang makabalik sa kanilang tahanan. Sa kasalukuyan, ang mga aso ay nasa ligtas na kalagayan matapos ang makauwi nilang sama-sama. Sila ay nasa pangangalaga na rin ng kanilang mga amo. Pinaantigan ng netizens ang kabutihan ng isang driver na ride-hailing application matapos ang handog nitong free ride para sa mga working students, dialysis patients at cancer patients. Sa isang viral Facebook post na ibinahagi ng netizen na si Boy Dubai, ibinahagi niya ang nasabing kind gesture ng driver. Dahil sa inisyatibo ni Rodito, ang driver, hindi napigilan ni Boy Dubai na saluduhan ang naturang driver. Samantala, nakatanggap din ng magaganda at mabubuting reaksyon mula sa netizens ang nasabing driver. Teka. Sa iba pang mga balita, ang isang nagbabala ang Council for the Welfare of Children o CWC na karamihan sa mga pagbubuntis ng mga adolescent na babae ay dahil umano sa mga lalaking nasa ustong edad na. Ayon sa CWC Executive Director Angelo Tapales, bagamat nananatiling pangunahing dahilan ang kahirapan sa pagbubuntis, may mga kaso rin na dulot ito ng pakikipag-ugnayan sa mga nakakatandang lalaki. Poverty is the main root. Maraming nakasasadlak sa kahirapan at pagpipersang mag-isama o mag-asawa, mag-cohabit o fellow minors kaya nabubuntis agad. Pero hindi lang ito question ng kahirapan, poverty o economic component. Mayroon ding nakikita ang CWC na Child Protection Complexion. Aniya ni Tapales sa programang Bagong Pilipinas Ngayon noong Lunes, Marso 23 ng taong 2026. Dagdag pa niya, majority pa ng mga nakakabuntis ang mga adolescent mothers ay mga matatandang lalaki. Mas matatanda pa sa kanila. Ito ay mga adults na. Nauna pang nagpahayag ng paalala ang Commission of Population Development hinggil sa pagtaas ng bilang ng pagbubuntis sa mga babaeng menor de edad.
Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 138,697 ang live births noong 2024 mula sa mga inang may edad 10 hanggang 19 taong gulang. Sa bilang na ito, 3,612 ang mula sa mga batang wala pang 16 taong gulang. Mas mataas kumpara pa sa 3,343 kaso noong 2023. Iginiti ng CWC na ayon sa batas, ang pagkikipagtalik sa mga menor de edad na wala pang 16 taong gulang ay itinuturing na rape. Nilagdaan bilang batas noong 2022, itinataas ng Republic Act 11648 ang edad ng sexual consent mula 12 patungong 16 taong gulang. Gayunpaman, nakasaad sa batas na walang pananagutang kriminal kung ang age difference ng dalawang partido ay hindi lalampas sa 3 taon at mapapatunayang consensual, non-abusive at non-exploitative ang relasyon. Dagdag pa ni Tapales, patuloy ang hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang ugat ng problema. Ang oras, mga kaibigan, sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 4:14 na po, alas 4:14 na po ng hapon. Teka. Teka, wait lang. Isa pa sa ating balita bago magtapos ang ating edisyon. Teka. Kailangan ako. Ay, hanap lang ako. Pero ano na? Okay. Gunman sa pangungulda, pagpatay sa dating security escort ni Mayor Isko arestado. Hawak na ng mga otoridad ang lalaking itinuturing gunman sa pang-hold up at pagpatay kay George Capistrano, dating pulis ng Manila Police District at naging security escort ni Manila Mayor Isko Moreno Dobagoso sa Tondo, Maynila noong Marso 15 ng madaling araw. Sa kanyang talk to the people noong Martes ng hapon, mismong si Domagoso ang naglantad ng suspect na si Albert Magdaraog sa publiko. Gayon din ang nobyang nitong si Maria Cristina Anduyan, 23, nakasama niya pang maaresto ng mga otoridad. Ayon kay Domagoso at si Magdaraog at ang kanyang monobya ay naaresto ng mga otoridad dakong alas 5 ng madaling araw nitong Martes habang naka-check-in sa isang lodging inn sa San Pedro, Laguna base sa impormasyong ibinigay ng taong bayan. Nakumpiska aniyang mula sa suspect ang isang 40 kalibre ng baril na pinaniniwalang sharing baril na ginamit nito sa pagpatay kay Capistrano. Malugod nilang ipinaalam sa lahat ng tagalungsod ng Maynila at ito ay maging babala naman sa lahat ng kriminal na maaaring pumasok at gumawa ng krimen sa lungsod ng Maynila. Anunsyo pa ni Domagoso nang iharap sa publiko ang nanakip na mga suspect. Ay sa lokal ng punong ehekutibo, si Magdaraog ay naaresto matapos na ituro ng isa pang suspect sa krimen na si Lijem Bulalakaw Yang alias P-Boy na siyang driver ng getaway motorcycle na ginamit sa krimen. Matatandaang si B-Boy ay una nang sumuko sa mga otoridad pakaraang maglaan ng alkade ng 500,000 pesos pauya para sa kanyang ikinarakik. Laking pasasalamat naman ni Domagoso sa mga taong tumulong para sa agarang ikadarakip ang suspect na niya ikinukonsiderang armed and dangerous. Aniya ni Domagoso pa, si Magdaraog ay mahaharap sa kasong pang-hold up at pagpatay sa pisikalian habang damay na rin sa kaso ang kanyang nobya na sasampahan naman ng kasong obstruction of justice dahil sa pagkakanlong ng isang kriminal. Nang kausapin ng alkalde, umamin ang suspect sa krimen at sinabing siya ang bumaril sa biktimang si Capistrano matapos nang makitang bubunot ito ng baril ng hold-upin nila.
anong pa na suspect, hindi niya kilala ang biktima at hindi rin alam ng pulis ito nang isagawa ng krimen. Nakita lang umano nila ang biktima na may mga suot na mga alahas kaya sinundan ito ng pang-hold up. Itinuro din ng itinuro din ni Magdaraog si B-Boy na siya umanong mastermind sa pang-hold up na taliwas sa unang pahayag ni B-Boy na Magdaraog naman ang itinurong utak sa krimen. Matalino! Ayon naman kay Colonel Romel Anicete, ginamit daw ng pulisya ang warrant of arrest na inilabas ng Baguio City Regional Trial Court Branch 3 upang tuluyang pahuli ang suspect na pag nagpalipat-lipat sa iba't ibang probinsya sa loob ng 9 na araw ng pagtatago. Nadiskubre rin ng pulisya na may iba pang warrant of arrest si Magdaraog kaugnay ng ilang kaso ng pagnanakaw. Inaasahan namang maharap pa sa mas maraming kaso ang suspect na wanted rin sa iba pang mga lugar dahil sa iba't ibang krimen gaya ng Baguio City. Mga kaibigan, ng oras po sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 4:19 na po ng hapon. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isang na namang edisyon ng News Katol ngayong Miyerkules, Marso 25, 2026. Ako po si Lozo Bas. Magkita-kita ulit tayo sa susunod pang kabanata ng TUL. Magandang hapon. Magbabalik na po ang Talk of the Legends pagkatapos ng edisyong ito.